Sa sampulan, etong si Budots King. Mukhang ito yung unang-una na magpapasko sa loob ng kulungan, mga kababayan. Dahil ang kanyang tauhan, nagsalita na, inilaglag si Budots King. Ito na nga po mga kababayan, isa sa mga malapit na tauhan na itong si Bong Revilla ang lumapit sa Billionaire News Channel para po ilantad ang kanyang nalalaman hinggil po sa kalakaran at pinagkagagawang katarantaduhan at pangungurap nito di umano ni Bong Revilla nung siya po ay nakaupo pa, mga kababayan. So, pakinggan natin. May bagong whistleblower. Isang dating tauhan daw ni former Senator Bong Revilla ang lumapit sa Billionaire News Channel para idiin ang pagkakasangkot ng kanyang dating boss sa flood control corruption scandal. Ang detalye sa unang bahagi ng exclusive agenda report ni Hannah T. Kinakarga lang sa VIP car namin pero alam namin pera yon. Hindi kami pwedeng magbukas noon. Pag dinadalan siya ng kontraktor, pag dinadalan siya ng pera ni Yusek Bernardo. Pinatotohanan ng dating tauhan ni former Senator Bong Revilla ang kaugnayan nito kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Okay, mga kababayan, itong statement na ito ni alias J, ito ay corroborative statement doon sa mga binitawang salita o binitawang statement under oath ni dating Yusek Bernardo. At meron pang mga dokumento, 'di ba? Etong si Yusek Bernardo at siya mismo, mga kababayan, ang nagdi-deliver. Sa makatuwid, pasok sa banga. Kasi hindi lang siya isang tao na nagsasalita laban dito kay Bong Revilla. May corroborative evidence siya or corroborative statement galing dito kay alias J. Mga kababayan, mabigat ang paratang na ito. Kaya sabi ko nga, mukhang yung December 15 malapit-lapit na, 6 na araw na lang. Oh. Lumapit si alias J sa Billionaire News Channel para isiwalat ang mga kaalaman niya tungkol sa dating senador. Si Bernardo ang nagdetalye ng di umano'y pagtanggap ni Revilla ng kickback sa humigit kumulang 1.5 billion worth of projects in total. Siya ay ninong sa isa sa mga anak ni Revilla, habang ninong din ng dating senador sa dalawang mga anak ni Bernardo. Isa sa mga income... Naku, magsalian na kayo ng kandila. Ha? Pangit yun, di ba? Ninong ako ng anak mo, tapos ninong ka ng anak ko. Parang hindi maganda yon. Sa totoo lang. So, solian talaga kayo ng kandila pag ganun. Ni alias J kay Bernardo ay sa Manila Yacht Club. Mayroon event sa Manila Yacht Club. Sumakay kami sa yate. Nandoon si Yusek Bernardo with I don't know, ma'am. Alam ko is contractor or may-ari ng yate. May mga listahan ding hawak si alias J ng di umano'y mga proyekto ng senador noong 2020. Dako po, eto na. Eto ang matindi, mga kababayan. Nako, may naiwang ebidensya. Eto bukod sa corroborative statement, mayroong papeles. May dokumento, mga ka-GP Natics. Paktay ka diha. Diba? Paktay ka diha talaga. Budots King. Walang kadala-dala. Oh, parehas kayo ni Jinggoy. Oh, madidenggoy kayo talaga. Na para raw sa mga kakilala nitong politiko. Sa kanya yan, mga priority project niyan. May mayor, may congressman, may governor. Hanggang nakarating siya sa Mindanao. Aabutan daw ni Revilla ng kung tawagin niya ay tulong kapag mataas ang ranggo ng senador sa distritong iyon. 2019 ang tumakbo si Revilla sa pagkasenador. Halimbawa, mayor ka ng isang bayan, hihingi ka ng tulong, 20 million. Grabe 20 million. Pero kailangan ang kapalit nun dun sa lugar mo, mag number 1 siya. Ganun ba yun? Kasi there was a time na nakasama ako dun sa mga event nito, mga kababayan. Nagpapasalamat siya. Lagi niyang
tawag dito, lagi niyang sinasabi, oy, nagpapasalamat ako dito sa lugar na to, dito sa ganito, kasi ginawa niyo akong number 1 nung nakaraang eleksyon. Something like that. 'Di ba? Yun pala yung sinasabi ni Alias J na kapag number 1 siya dun sa lugar na yon at napag number 1 mo siya, meron pala yun kapalit. Bibigyan niya ng pera yung mayor doon na nagpa number 1 sa kanya. Nako po. Kaya talaga tama yung mga politiko talaga diyan ang ugat ng korupsyon. Pero pag nanalo naman, babawi yan. Bago ka rilisan, titingnan muna sa record. O bago nyo yan rilisan, tingnan nyo muna kung pangilan ako. Nang tanongin Tingnan ng nyo. Vinci kung Diba? bakit Mga kababayan, sino mga nakakarinig niyan? Kapag nagpunta sa mga event itong si Bong Revilla, kahit si Jinggoy, ganyan yung sinasabi niya. Natatandaan ko pa. Dumadalo ako sa event nila dati. Mga kababayan, ginawa niyo akong number 1 nung nakaraang eleksyon. Salamat sa inyo. Hindi lang pala yun isang basta pasasalamat. 'Di ba? May kapalit pala yun. May ayuda. Ako natandaan ko na. Nung nagpunta ako, mga kababayan, sa Laguna ata. Tapos merong isang lugar din sa Mindanao. Number 3 ata naman doon si Bong na sinabi niya. siya may hawak nito. Sagot ni Alias J, isa raw ito sa mga dokumentong iniwan ng dating senador sa isang sasakyan. Ito na. And itinabi ko dahil baka sa akin hanapin dahil ako ang duty during that time. Isa si Alias J sa mga senior aide ni Revilla na dekada na umanong pinagkatiwalaan ng kanilang pamilya. Ang mga dokumentong ipinresenta niya sa amin, isinumite na raw niya sa Office of the Ombudsman para masilip ang mga ito. Umalis sa puder ng mga Revilla si Alias J noong 2024. Napagdesisyonan daw niyang lumantad sa amin para patunayan umanong totoo ang mga aligasyon laban sa senador. Nang pumutok ang flood control scandal nitong Hulyo, pagsapit ng Agosto, lumapit daw sa kanya ang isang taga-Revilla camp na hindi niya muna pinangalanan at nag-alok ng 2 milyon. Sabi niya, pare, 2M lang, para ka na nag-abroad, pwede na yan makapag-start ka sa probinsya. May conversation ako nung tao, may screenshot ako nasa cellphone ko. Nako po, binabribe din pala ng galing sa Revilla Camp, mga kababayan, itong si Alias J. Mahigit isang dekada itong nagserbisyo sa pamilya ng Revilla, mga kababayan, at to ay senior aide. Pinagkakatiwalaan to ng gusto. At yung kanyang isinabmit na dokumento sa ombudsman, mukhang ito talaga yung matibay na maglalaglag dito kay Bong Revilla. Yung statement pa lang niya ay corroborative evidence na yan doon sa mga binanggit nitong sa affidavit nitong si Yusek Bernardo. Lalo na may katibayan, mga kababayan. 'Di ba? At yung sinasabi niya na mismong si Yusek Bernardo ay nakikita niya at nag-aabot ng pera dito kay Bong Revilla. Sabi ni ni Ma'am Brenda Barton, exciting part, who is the first one heading to jail? Mga kababayan, sino kaya, no? Pero palagay ko, may idea na tayo talaga kung sino yung mauuna dito. Sabi ko nga po sa inyo, hindi biro-biro itong paglabas na ito ni Alias J, ha? At marami pa tong alam. Mga ka-Gpnatics, biruin mo, pati yung yate, di ba? Tapos yung mga kontraktor, lalong-lalo na dun sa screenshot. Dun sa screenshot, yung conversation nila, mga kababayan, ang tanong, sasabihin, GP, paano yan? Pwede ba itong magamit sa korte? Dahil ang screenshot na yan ay usapan, conversation nyo, na kayo lang dalawa. Well, di ko alam kung paano i-define yan. Kung paano magagamit yan. Kasi walang consent ng kausap mo. But then again, mga kababayan, di ba?
kung ito po ay i-assume natin, matibay to. Kasi bakit ka bibigyan? Bakit ka ibabribe ng 2 million pesos na para ka daw nag-abroad? Ha? Makakapagsimula ka na sa inyong pamilya. Mabuti na lang itong si alias J, hindi mo ang pera. Tayo mga kababayan, wala tayo sinisino dito ha. Kahit sino. Mapa-admin pa yan, mapakalaban pa yan, basta ikaw ay corrupt, basta ikaw may ginawang kalokohan, talo-talo tayo. Diba? Galit-galit muna tayo. Kasi kami dito, pro-Pilipino, para sa Pilipinas, para sa bayan. Sabi ni Ganing Archola, mabuti na lang di nanalo yan, ubusin lang ang tax ng taong bayan, kapal na mooks. Kaya lang marami din mga nanalo. Di ba? Marami ring nanalo ng mga senador dahil nga sabi, binudol ni Chanco yung alyansa. Di ba? Sabi ni Ma'am Alin Arsenes, baha ang pera kay Budots. Baha ang pera. Galit naman mga nasasagasaan sa korupsyon kay PBBM. Totoo yan. Marami. Yung iba dyan hindi lang nagsasalita pero lihim yan na nagpupondo para kalabanin si PBBM. Baka sa mga nagrarally, sila yung nagpupondo, di ba? Kaya pala siya ang mauuna pero ayusin niya at sa katotohanan lang ang sabihin kapag siya ay tatanungin na sa korte. Tama. Tama. Mga kababayan, doon naman yan doon naman talaga yan ma-examine kasi i-cross-examine pa yan at kung tama lahat at isa pa, malaking bagay yan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, ngayon, hindi na tayo limitado sa mga bagay-bagay, lalo na sa pag-iimbestiga, lalo na sa mga bank accounts. Okay? Kasi nga, si Boying Rimulya na ang ombudsman at hindi po ito kagaya ni Samuel Martires na tuta. Diba? Anong sana all, Sir Jun Madriaga? Gusto mo rin ng Chika Baby ni Rap Rap? Kaso wala kang 300k. Wala pang bembang daw yon. Okay? So, good luck na lang. Sabi nga kaya pala mga kababayan nung nakaraan, sabi nito, di ba may post to Sabi niya ganun sa kanyang Facebook account, please pray for me. Wow! Please pray for me! Nako, bakit ka namin ipagdadasal? Ipagdasal namin na sana makulong lahat ng mga kurakot. Di ba? Okay, so ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-JP Natics. Ayan, Guanzon, mga kababayan, nagwala ulit.